Magandang araw sa ating lahat mga Kaps. Kamusta kayo? At kung makita niyo sa ating profile ngayon ay yung aking baby at ang aking misis. Kuha ko yan nung before siya mag-first birthday. So mahilig din tayo kasing mag-capture ng photo tas mag-photo editing. So share ko lang mga Kaps. Ano ba yung pag-usapan natin mga Kaps? Doon tayo sa pag-open line ng Global Home Prepaid Wi-Fi. So right now we are connected sa MZ Photoshop, which is ito yung Global Home Prepaid Wi-Fi na ZLTP25. Okay, sa napakaraming mga comments doon sa ating YouTube channel. So by the way, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, don't forget to subscribe and click mo na rin ang bell notification para notified ka sa mga bago nating uploads. So maraming katanungan about sa bakit napakahina ng signal. So hindi natin masisi dahil hindi naman kasi lahat ng lugar ay maayos ang facilities ng Globe. So maaring dun sa lugar nyo congested na nagiging sanhi ng pagiging mabagal o hindi nakikater ng network yung pangailangan dahil napakaraming users. So nowadays kasi mga Kaps, kailangan natin ng stable at malakas na internet connection, lalo pat nasa panahon tayo ng pandemic. At right now kasi ang ginagamit ng mga students na nag-aaral ngayon is online. So malaking bagay din yung merong internet connection para makasabay ka sa online class. Mahirap din kasi sagutin yung iba, lalo na yung iba medyo negative pa yung nagiging reaction nila about bakit naging sayang daw yung pinambili nila sa Globe at Home. So yun. So share ko lang sa inyo mga Kaps. At shout out pala sa Globe Network dito sa Pilipinas. Kung po pwede, ibalik nyo na. Pakiusap. Ibalik nyo na po ang data allocation ng inyong promo na HomeSurf 199 na dati kasi 30 gig yan 22 plus 7. 22 gig na open access na po pwede mong i-access sa lahat ng sites like YouTube, Facebook, at iba't iba pang mga sites. Tapos yung 1 gig per day is for YouTube. Nakalagay kasi doon pagka halimbawa nag-balance kayo, lalabas doon is yung watch, learn, and earn na 1 gig per day. Nagre-refresh yan mga Kaps, sa mga hindi pa nakakaalam. Nagre-refresh po yan daily. So pasukin muna natin yung ating Globe dashboard. Ayan. Sabi niya, your data time use reaches 50%. Do you want to disconnect from network? So no. Yun nga pala mga Kaps, sa inyo yan. Pwedeng mag-text sa inyo yan, magbigay ng reminder kapag ka napangalahati mo na yung subscription mo. So dito lang yan Ito sa statistic settings. Pag nag-enable kayo ng statistic settings, pwede nyong ilagay dyan kung let's say for example ang data allocation kasi ng HomeSurf 199 is 15 gig plus 7, kaya nagiging 22 yung total data allocation niya. So 15 gig plan, so pwede siyang i-edit dito. Tapos kapag ka nag-reach kayo ng 50%, pwede mo rin siyang i-edit to 50% or half nung 15 gig ay i-remind ka niya via text. So pwede mo ilagay yung number niya rito. So yan. Tapos SMS content, your data balance is low. So bahala kayo po pwede. Pag naka-disable siya, ganyan lang siya mga Kaps. Pag i-enable mo siya, so ganun lang din. So dito siya sa device settings, ito statistic settings. Yan. Sa mga gustong so explore niyo lang. Dito naman sa SMS, yung sinasabi ko kanina na so yan,
Ayan, may 11, so mag-status ulit tayo. So ganito lang kadali mag-balance. So papaumaga na yata mga kaps. Ayan, 8.92 gig na lang yung natitira sa atin. At yung ating watch, learn, and earn is 15.35 MB na lang. So ang ating expiration date ay September 30. So yung pag-open line mga kaps, dito nyo lang siya titingnan sa device settings, sa advanced settings. So dito kasi hindi siya lumilitaw lahat eh. Click nyo lang yung router na yan, tapos dito sa taas na to, papalitan nyo yung router settings, i-back nyo lang siya. It's either frequency, ito naman yung mga nakaraan nating tutorial, yung about sa band selection. So right now naka-check sa atin yung band 3 and 28, which is para sa akin kasi mas malakas at mas mabilis siya sa pag-upload sa YouTube. Tapos mataas din yung palo kasi ng speed test niya mga kaps. Kung susubukan natin right now, ang oras natin 10:42. Ayan. So ganitong oras, medyo maraming users, pero kita nyo naman yung palo ng speed test natin. Yung ping niya is 27, which is maganda, at yung download speed niya is around 8 to 9. Ayan. So hindi sila nagkakalayok ng upload speed. So shout out ulit sa Globe, kung po pwede ibalik nyo na yung allocation na kung kaya nyong ibalik nung pandemic, baka po pwedeng ibalik nyo na rin sa mga users ng Globe at Home Prepaid Wi-Fi yung HomeSurf 199 na may data allocations na 22 gig, valid for 7 days plus 1 gig na pang YouTube. Para din naman yun sa mga users, di ba mga kaps? So dito na tayo sa pag-open line. Advanced settings tayo, click router. So walang lumalabas kasi dyan, ano? So click mo lang yung router settings, tatanggalin mo lahat siya hanggang yung R. Palitan mo siya ng MCC underscore, lumitaw na siya. MCC, dapat lumitaw siya yung MCC underscore MNC underscore locking. MCC MNC locking. So pag in-enter mo yan, yan ang lalabas mga kaps. So nawala. Sorry. Balik natin. MCC MNC locking. Click mo muna yung router. Back. MNC. MCC locking. So yan, limitaw na. So para maintindihan nyo mga kaps, yung MCC MNC, yan yung code ng network. So itong dalawa na to, 51591 at 51592, walang kinalaman yan sa kahit alin mang network. So itong 51502 is for Globe. So para mas maintindihan nyo, punta tayo sa cell mapper. Okay. So dito, ayan. Yung Globe is 5152. Kung mapapansin nyo rito, 51502. Meron lang siyang 0, which is I think wala naman siyang kinalaman about doon. So dito lang sa cell mapper ay i-disregard na niya yung 0. Kung lilipat naman natin siya sa network na smart, type nyo lang smart. So syempre Smart Philippines tayo. Smart Philippines. Indonesia Philippines. So ayan, 5153. So kapag change mo siya, nag-iiba rin siya rito. So ayan, dito mag-a-add tayo ng MCC MNC. Ang code niya is 51503.
which is ito yun, 51503. Add. So yun na yan. And then once na mailagay mo siya, so globe at smart, apply mo lang. Your settings may not take effect immediately. If you need to fully take effect, propose restart the device to continue. So once na mai-restart mo yung device at mag-login ka ulit sa ating IP address, which is 192.168.254.254. Balik ka lang doon sa device, advanced settings, click mo yung router, and then i-change mo dito sa taas ng MCC_MNC_locking, and then click enter at makikita mo na to. Mga Kaps, yung pag-change ng router natin into open line, pag nag-reset kayo ng modem, usually nakikita yung button na yun sa ilalim or sa likod ng modem natin, yung maliit na black button. Pag pinrest mo siya ng 5 seconds, mare-refresh or mare-reset yung ating modem. Pag na-reset mo ang ating modem, kasabay na rin ng reset yung ating pag-open line. Yung pag-add natin ng codings dito ay maapektuhan din. So kapag ka-reset mo yung modem mo, mawawala na rin yung nilagay natin dito. So babalik siya sa default na kagaya nung nakita nyo kanina na may 5.1 eklabo. So yun. So kung medyo napapagalan yung iba, so pinapaliwanag ko lang ito mga Kaps. Baka sabihin kasi ng iba dyan, masyadong maraming dada, masyadong maraming sali-salita. Pinapaliwanag ko lang ng maayos base dun sa experience ko. At para na rin dun sa mga nagsisimula pa lang gumamit ng Global Home Prepaid Wi-Fi. Hindi tayo nag-promote ng Globe Network. We are just sharing our own experiences kasi talagang sa panahon ngayon, kailangan natin yung stable at maayos na internet connection, lalo sa mga estudyante. Di ba mga Kaps? So right now, nag-restart yung device natin. Hintayin lang natin. So nawala siya dito. Connect lang ulit natin siya. Medyo natagalan lang siya. Your log out of your. So magla-log in tayo ulit para ma-check natin kung nagkaroon ba ng effect dito sa ating router yung ginawa nating changes. So yan, binago ko na kasi yung password at username. Medyo nakakalito kasi yun nandun sa modem. At saka marami nagkakamali kadalasan. So kung pwede mo siyang palitan dito sa system settings yung password natin, dito sa modify password. So kung gusto mo na matanggal yung nagno-notify na yun, so dito lang ulit sa device settings, statistics settings, and then disable mo na lang. Yan, success. So yun, modify password, ayan, para mapalitan nyo yung router login. Ito yung sa router login natin. Dito naman sa quick settings yung pagpapalit ng SSID o yung Wi-Fi name, at dito naman pag nag-dex kayo is yung password ng ating Wi-Fi. So yan. So ganun lang kadali mga Kaps. Mag-recap lang tayo. Once na makapag-login kayo sa inyong IP address, dito lang kayo pumunta sa device settings. So parehas lang din ito dun sa ZLTS10G. Advanced settings tayo, click router, and then palitan yung router sa taas sa URL ng MCC_MNC_locking. So yan, click enter nyo lang mga Kaps, and then lilitaw na ito. So yan, nagkaroon ng effect yung ginawa nating changes kanina. So pag mag-a-add tayo, dito lang ng codings, then add, click apply, and then magre-restart yung modem para magkaroon ng effect sa ating Wi-Fi.
So po pwede nyo na ngayon siyang gamitan ng kung gusto nyo palitan siya ng SIM, let's say for example yung Smart. Kung mas malakas yung connection ng Smart sa inyo, then it's okay. Kung nahihinaan naman kayo sa Globe, so yun, isang paraan yun para magamit natin yung ibang network using Globe at home router. So yun lang mga Kaps. So kung may mga katanungan kayo mga Kaps, just leave your comments down below at we will try to answer those sa abot ng ating mga kaya. So salamat ng marami sa inyo sa inyong pakikinig at I hope na may natutunan kayo mga Kaps sa ating tutorial. Ingat kayong palagi and salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa atin. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, uulitin ko, don't forget to subscribe at hit nyo na rin ang bell notification para updated tayo sa mga bagong uploads. So thank you so much mga Kaps and goodbye for now.